Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang mga labanan o suntukan nating tatalakayin ngayon, ito ay sa pagitan ni Mark Magsayo kontra George Mataquilar, Yomer Marcial kontra po Bernard Joseph. Fight schedule July 19, 2025, nagaganapin po sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, United States of America. So bago mapalaban ang ating pabansang kamao, ito muna ang ating masasaksihan mga idols. Oo. Sa mga labanan na ito, tayo ay maghahayag ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, madagdagan ang inyong mga kaalaman tungkol po dito sa mga maglalaban, maging mga basihan mga idol. Bagamat ako po ay naghahayag ng prediction, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong pag-subscribe, pag-komento, maganda man o hindi, yan po ay nagbo-boost sa ating video. Lalo na ang inyong pag-subscribe. Salamat po ng maraming sa inyo at sa patuloy na sumuporta. Salamat po sa inyo mga idols. So, simulan na natin. Ang una nating tatalakay na labanan ay itong Kang Marcial kontra Bernard Joseph. Si Bernard Joseph po mga idol, as a professional boxer, nangangampanya sa middleweight division, may impresibong kartada, 11 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim ito ng technical knockout. May edad na 35 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. Orthodox ang stance, count ratio 45.45%. Last fight, June 14, 2025. Si Casey James Strater ang kanyang nakatunggali. Talo itong si Bernard Joseph by majority decision. Mga idol, nagtaka ako. June 14, 2025 siya huling na palaban. Tapos July, may laban ulit siya. Masipag ito mga idol Parang hindi ito sumusunod sa 3 months na gap bawat laban. Parang ang sinusunod dito yung sinauna mga idol na ano ng boxing nga. Kahit araw-araw ka pa lumaban pwede. Oo. Kakaiba to si Bernard Joseph. So, dadako naman tayo sa kanyang experience. Sinuri ko kung ito ba dating lumalaban sa Olimpico Amateur. Wala po tayong natatagpuan. So, dito tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Na kung saan mga idol, ang pinakamatindi na kalaban nito, si Alejandro Fugon. Na kung saan 1-1 po sila mga idol. Oo, 1-1 sila. Si Casey James Strater, na kung saan isa sa tumalo kay Bernard Joseph. Sa skills nitong si Bernard Joseph, para sa akin, boxer puncher, pero malimit natin nakikita sa pressure fighter style, brawler style, dahil may pagka-agresibo ito. Napakasipag dito bumato ng mga kombinasyon, timing at accuracy. Sa depensa, maraming openings, average lang din po ang kanyang depensa. Sa durability, masasabi natin na knockout na ito, natalo sa huling laban, at sa kanya pagka-knockout mga idol, nakabalikwas din ito, so masasabi natin matindi o matibay din ang kanyang determinasyon sa isang labanan. Hindi niya ininda yung pagkatalo niya by knockout or technical knockout. So, sa panag naman itong ating kababayan na si Yomer Marcial, sa pro boxer may impresibong kartada si Kabayan, 5 wins with 3 wins coming by way of knockout undefeated, may edad na 29 anyos at ang height 6 foot flat, southpaw ang stance, sa count ratio 60%, last fight March 23, 2024. Si Chudsak Sinam ang kanyang katunggali, panalo by 4th round knockout itong si Yomer Marcial. Sa experience ni Yomer Marcial, siya po ay Olympian. Oo. Sa skills ni Marcial, boxer puncher. Sa durability ni Marcial mga idol, marunong bumagsak, marunong din makarecover. Sa depensa, average na rin po ang depensa nitong si Yomer Marcial. Taglay power, timing at accuracy. So dito mga idol, i-detalye natin sa ating comparison kung saan yamado, saan naging hiyado ang maglalaban. Ito si Bernard Joseph mga idol, lumalaban sa middleweight division. Si Marcial, kung di po tayo nagkakamali, sa super middleweight division lumalaban si Marcial sa ngayon. So, ibig sabihin mga idol, magpangabot sila sa super middleweight division. So, para sa akin, masasabi kong advantage kay Marcial yan. Ang division. Dahil ang record ni Marcial sa boxrec is super middleweight division. Tapos itong si Bernard Joseph for the first time na
aapak doon po sa super middleweight division. So, kumbaga, magpabigat siya ng timbang para mapalaban kay Yomer Marcial. So, disadvantage para sa kanya yan dahil hindi natin alam kung madala ba niya yung kanyang tibay, ang kanyang lakas, ang buong skills or ang buong performance doon po sa mas mabigat na division. Oo. So, ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. 35 anyos si Bernard Joseph, 29 anyos si Yomer Marcial. Mga idol, masasabi natin na yan ay bagamat nasa prime pa itong si Bernard Joseph, pero nasa kaduluduluhang prime na, 35 anyos na ito. Kunting disadvantage para kay Bernard Joseph. Kasi may mga implication na yan mga idol sa pagbabago ng galawan. Lalo na kung laging bugbog. So ngayon sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. Sa height po, mas matangkad si Yomer Marcial. 10, 11. 3 inches ang itinangkad ni Marcial. So gamit ni Marcial yan mga idol. Or na kay Marcial kung gagamitin niya ang kanyang height and disadvantage. Southpaw kontra orthodox. Pwedeng maging advantage kay Marcial ang kanyang pagka-southpaw dahil itong kanyang katunggali pwedeng magbago ang galawan nito dahil nga hindi pareho niya ng stance ang katunggali or pwedeng hindi na rin problema para sa panig nitong si Bernard Joseph dahil sa experience o karanasan sa mga labanan. Oo. Sa knockout ratio, lamang po si Marcial ng 15%, 60% knockout ratio ni Marcial, 45% ang knockout ratio ni Bernard Joseph. So, ibig sabihin mga idol, liyamado sa height at power si Marcial. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. Huling na palaban si Marcial, March 23, 2024. Huling na palaban itong si Bernard Joseph, June 14, 2025. Kung inyong papansinin mga idol, inactive si Marcial. Oo. Isang taon na hindi napapalaban sa pro fights. Pero di rin naman lingid sa ating kaalaman na si Marcial aktibo sa amateur boxing. So parang hindi masyadong pansin yan para kay Marcial ngayon ang inactivity mga idols. Oo, kasi nga siya ay lumalaban naman sa amateur pagka wala siya dito sa pro fights. Ngayon, sa experience lamang po si Marcial kasi si Marcial po ay dating Olympian si Marcial. Sanay ito sa kahit anong skills na katunggali kasi nga itong si Marcial ay Olympian. Ngayon, sa skills, di po magkakalayo. May mga parehong boxer puncher. Pareho din na may mga openings. Ngayon, sino Yamado? Yamado si Marcial mga idol. 60-40 dahil nga si Marcial ay Olympian. Oo, samantala itong si Bernard Joseph, diretso sa pro fights na may 14 total fights. Oo, 14 total fights pa lang siya. Si Marcial mga idol, marami ng laban to sa amateur. Bagamat konti pa po laban sa bilang kanyang laban sa pro fights, pero bawi sa amateur po mga idol. So 60-40 ito in favor of Marcial. Prediction ko, Marcial by technical knockout. Dahil 8 rounds ito, baka hanggang 5 rounds lang itong kanyang katunggali. At kung sakaling hindi magawa ni Marcial na may knockout ito, dahil posibleng makakayanan din itong si Bernard Joseph ang power na taglay-taglay nitong si Marcial pa rin ako. Nasa tingin ko manalo pa rin si Marcial by unanimous decision or split decision. Unanimous decision or split decision, pabor pa rin ako kay Marcial. Kasi sa tingin ko mas malaki si Marcial dito mga idol. 3 inches ang diferensya. Oo. Tapos samahan pa ng power at kasanayan ni Marcial sa amateur fights. So, knockout na puntusan, pabor ako kay Marcial mananalo ito. Ang tanging tsansa nitong si Bernard Joseph mga idol ay ang maka-upset kay Marcial. Either knockout or puntusan. Posible mangyari din yan. Dahil this is boxing, anything can happen sa loob ng ring. Maraming posibleng mangyayari dyan na taliwas naman sa aking inasahan kay Marcial. Napapabor naman dito sa panig nitong si Bernard Joseph. So ngayon, dadako naman tayo sa nalalapit na laban nitong si Mark Magsayo kontra George Mata Cuellar. Itong si George Mata Cuellar mga idol, bilang sa professional boxer, may impresibong kartada ito. 21 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses na katikim ito ng knockout, technical knockout. May edad 24 anyos at ang height 5 foot and 5 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 61.9%. Last fight, April 4, 2025. Nakasagupa si Diego
Andrade Chavez, panalo ba yun na most decision? Si George Matacuelar. Sa eksperyensya ni George Matacuelar, ang pinakamatindi na kalaban nito mga idol ay ang laban niya kontra Eduardo Hernandez. Ito ang dapat sanang labanan ni Magsayo. Itong si Eduardo Hernandez mga idol, knockout artist ito. Dating world title challenger. Kaso, hindi ko alam kung bakit hindi natuloy yan. Magandang laban sana kung yan ang nakasagupan ni Magsayo mga idol. Hindi rin nakatiyak si Magsayo dyan kay Eduardo Hernandez. Na kung saan dyan nakatikim ng knockout or technical knockout sa ikalimang round si George Mata. Nakasagupan din ni Mata si Miguel Roman. Si Miguel Roman po ay hindi na rin po yan basta-basta kung di ako nagkakamali. Si Luis Vasquez Hernandez, yan po ang mga nakasagupa ni George Mata na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan dito po sa Pro Fights. Sa skill si George Matacuelar, boxer puncher din po ito. Pressure puncher style, defensive style, barrel style, counter punching style. Ang isa sa bantay ni Magsayo dito yung lip hook na counter nitong si George Mata, mabilis ang kanyang counter lip hook din po mga idol. Masipag din ito kung bumabato ng mga kombinasyon, taglayang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, average din, maraming openings, wala itong head movement. Sa durability naman po mga idol, marunong na rin itong ma-knockout, pero matindi ang determinasyon ng puso sa mga labanan. Kasi nangyari pa nga yung pagka-technical knockout niya noong 2022. At pagkatapos nun mga idol, natatalo na lang siya sa puntusan at 2 tabla. Oo. So sa panig naman ni Mark Magnifico Magsayo. Bilang sa professional boxer, si Mark Magsayo pa may impresibong kartada na 27 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 2 talo na din. Ngunit wala pa na italang tabla. Sa pagkatalo ni Magsayo, sa puntusan lamang ito natatalo mga idol. May edad 30 anyos, height 5 foot and 6.5 inches, orthodox ang stance. Knockout ratio 66.67%. Last fight, December 14, 2024, Brian Mercado ang kanya nakatunggali. Panalo by second round knockout si Magsayo, schedule 6 rounds of professional boxing. Hindi po kagandahan ang record itong si Brian Mercado po na huling nakalaban ni Magsayo. May 11 wins with 6 losses. Eksperyensya naman itong si Magsayo, nag-world champion ito noong January 2022 sa WBC World Featherweight title. Matapos yung talunin si Gary Allen Russell Jr. by majority decision. Ngunit noong July 7, 2022, first defense ni Magsayo sa kanyang titulo kontra Ray Vargas, natalo si Magsayo by split decision. Nag-comeback fight itong si Magsayo matapos matalo kay Ray Vargas kontra sa dating world champion sa super bantamweight division na si Brandon Figueroa. Talo ulit itong si Magsayo by unanimous decision. Skill si Magsayo, boxer puncher, taglayang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average. Boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, barrel style, counter punching style, mayroon din si Magsayo. Tapos sa durability, marunong bumagsak si Magsayo, marunong din makabangon, so may tibay. Iba ang matibay sa may tibay. Oo. Kasi ang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon yan. Iba yung matibay kasi hinto na lamang sa boxing mga idol, tulad ni Gennady Golovkin, tulad ni Donnie Hasnietes. Ayan, mga yan, matitibay talaga yan, physical. Oo. Kasi dalawa ang uri ng tibay dito sa boxing. May matibay ang determinasyon na ma-knockout ngayon sa sunod na laban, mag-world champion. Mayroon namang talagang physically na matibay, katulad ni Golovkin at ng ating the living legend na si Donnie Hasnietes. Oo. So ngayon, sakit ang balikat ko. Dadako na tayo sa ating comparison dito sa magkabilang panig. Kay Magsayo at saka kay Cuellar. Si Magsayo sa ranking po ng boxer dito po sa super featherweight division, rank 26 out of 1,982. Samantala itong si George Matacuelar is rank 52, so malayo ang agwat po sa rankings. Oo. Sa physical na appearance naman tayo mga idol, 30 anyos si Magsayo, 24 anyos si Cuellar. So advantage ulit kay Magsayo, 24 anyos, wala pa sa kanyang peak prime yan. Sabi nga nila nung napapalaban si Canelo Alvarez kay Floyd Mayweather Jr. na ay baka natalo si Canelo dahil nga wala pa sa peak prime. So okay. So advantage kay Magsayo, 30 anyos. Kasagsagan pa rin sa lakas si Magsayo yan. Pero hindi ibig sabihin ang 24 anyos mga idol walang kakayang manalo or walang kakayang maging isang world champion. Sunsuna yata, 19 anyos na world champion.
Si Pacquiao, ilang taon lang si Pacquiao nag-world champion din. Mike Tyson, oh. So, dadako naman tayo sa height, reach, power kung sino po ang may advantage. Sa height po, mas matagad si Magsayo ng 1.5 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban sa knockout ratio po. Umaabot ang knockout ratio nitong si Magsayo, 66.67%. Samantala itong kanyang katunggalin si George Mata, may knockout ratio na 61.9%. So, ibig sabihin, height, reach, power lamang po si Magsayo. Pero may laban sa power itong si George Mata. Kasi ito, mga idol, konti lang po ang diferensya sa power. Na kung saan labanan ito ng power puncher. Eksperyensya lamang po si Magsayo. Bakit? Si Magsayo po ay nag-world champion na. Samantala itong si Cuellar, napalaban kay Hernandez. Itong si Hernandez naman po, naging world title contender yan. Kanino ba yun? Naging world title challenger yan. Tapos na-knockout or natalo yan si Eduardo Hernandez. So lamang po si Magsayo sa uri ng nakalaban at sa narating po dito po sa professional boxing. So sa skills, parehong boxer puncher. So 50-50 dyan kung kaninong diskarte ang mangingibabaw. Oo. At pareho din naman, halos din naman magkakalayo ang kanilang lakas mga idol. 66.67% knockout ratio ng Magsayo, 61.9% knockout ratio ni George Mata. So hindi po magkakalayo halos. Ngayon, Kuya Dog Sports, isa pang magandang laban ito. Oo, bugbugan talaga to mga idol. Sa galawan ni Mata at sa galawan ni Magsayo, baka mawi ito sa knockoutan talaga yung labanan na to. Nakadepende na lamang kung parehong kakayanin na magkabilang panig ang iba ba itong suntok nila. Nakadepende na lang dyan talaga. Kasi malakas si Magsayo, malakas din po itong kanyang katunggali. At pagdating sa depensa, kumakain din na suntok itong si George Mata. So yan, sino llamado? Magsayo, llamado dito. Height, reach, power, kay Magsayo yan. Experience kay Magsayo yan. Sa skills lang sila nag 50-50. Oo, 60-40 pa rin ito mga idol para sa akin. In favor of Mark Magnifico Magsayo. So ngayon, dadako natin sa team prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Mark Magsayo by technical knockout. Oo, kung 1-10 ito, siguro 1-9 or 1-8. Sa early rounds may babagsak dyan. 1-4 may babagsak na. Kaya posibleng mapabagsak ni Magsayo sa 1-4. Pero kung hindi man mga idol, so may tibay talaga. Pero sa tingin ko kung yun ang galawan nitong si George Mata, yung huli niyang laban, may tendency talaga mapuruhan niya ni Magsayo sa early rounds. Sanhin ang pagbagsak. Tapos kung kakayanin niya, makapagpatuloy pa yun hanggang 8. Ganun pa man, pabor pa rin ako kay Magsayo kung ang labanan na ito mo ay sa puntusan. Gamit ang volume punches itong si Magsayo, posibleng mangingibabaw si Magsayo or maging dominante sa labanan na yan. Gamit din pati ng kanyang eksperyensya. So sa panig ni George Mata mga idol, tanging tsansa nito ang maka-upset kay Magsayo, knockoutan o puntusan. Oo, dahil may lakas ito at si Magsayo na hindi rin kahigpitan pagdating sa depensa, although may tibay nga itong si Magsayo, pero tandaan natin na ang salitang may tibay ay hindi sa lahat ng pagkakataon. So, war talaga to mga idol. Sa tingin ko, war talaga to. Suntukan o metakabo talaga ito dahil Meksikano itong si George Mata. O, alam naman natin ang Mexican style sa boxing mga idol, talagang patayan yan. Kaya, kabang-abang na laban ito. Sa tingin ko, makapagbibigay ito ng magandang laban kay Magsayo. Kung di man magtagal ang laban, pero talagang pag nakapurba ito sa 1-5, 1-6, talagang masasaktan din si Magsayo dyan mga idol. Oo, masasaktan din si Magsayo dyan. Or mapapalaban, or makapagbibigay ito ng magandang laban kay Magsayo. Oo, abangan natin, magandang laban din po ito mga idol. Supportan po natin ang Philippine Boxing at ang channel na ito. Hanggang dito na lamang ito po nung Sports PH. God bless po sa ating lahat.